child can face uncertain days because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ang inyong lingkod ay nagagalak na tayo po ay muling nagkakasama-sama sa ating regular na pananambahan ngayong Miyerkules. Sa pamagitan ng virtual na pagsamba, ang ating midweek service ay tunay ngang nakakapagpatuloy. Kaya naman, inahayaan ko ang bawat isa na ating panimulan ang ating gawain ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos, salamat sa gabing ito na muli ay inyong pinagkaloob sa amin. Aming hinihiling na muli kami inyong samahan at awa sa iyong salita. Matagpuan namin ang tunay na kapahingahan at kagalakan ng aming mga puso. Sa pamamagitan na rin nawa ng iyong salita, matagpuan namin ang tunay na paglilingkod na inyong ituturo sa amin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mensahe sa gabing ito ay may pinamagatang kanilang pinaniwalaan ang kanyang muling pagkabuhay, na aking hinango mula sa aklat ng mga gawa, Kabanata 1, talata 1 hanggang 3, at ganito po yung sinasaad. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang sa loob ng 40 araw. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang talatang binasa natin ngayon ay may dalawang bagay na mahalagang itinuturo sa atin bilang mga mananampalataya. At ito ay ang kahalagahan o ang katibayan ng muling pagkabuhay ni Jesus, na kung saan ito ay magtuturo sa marami upang paniwalaan na ang ating Diyos na sinasamba ay muling nabuhay. At ikalawa ay ang paghahari ng Diyos. Subalit hayaan niyo po ang inyong lingkod sa gabing ito na ang mensahe ay aking itutuon tungkol sa kahalagahan ng katibayan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil naniwala akong ito ay tutulong sa atin upang maging epektibo tayong mga tagapaglingkod ng ating Panginoon sa kasalukuyan. Ayon sa pag-aaral, mga kapatid, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus,
Siya'y nanatili sa mundo ng 40 araw at nagmisteryo sa kanyang mga alagad. Kaniya nang nabuksan ang kanilang mga isipan upang maunawaan ang mensahe ng lumang tipan tungkol sa kanyang sarili, at ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Lucas, Kabanata 24 at talata 44 hanggang 48. Subalit mayroon pang mga aral na kailangan nilang matutunan bago sila humayaw sa kanilang bagong misteryo. Si Jesus ay nagpapakita at nawala sa panahong ito ng 40 araw sa kanyang mga alagad, at hindi nila alam kung kailan muli siyang magpapakita. Ito ay isang napakagandang paghahanda sa mga mananampalataya, sapagkat nalalapit na ang panahon kung saan sila'y hindi na nila makakasama at kanilang personal silang magagabayan, o kanya niyang personal silang magagabayan. Ang sitwasyong ito ay may halintulad sa ating mga mananampalataya ngayon, sapagkat katulad ng mga alagad noon, hindi nila alam kung kailan muling babalik ang Panginoong Hesus, na higit sa lahat, hindi natin personal nakasama si Jesus sa ating mga paglilingkod at ministeryo. Kaya naman, ang tekstong batayan natin ngayon ay isang malaking gabay sa atin upang tayo ay patuloy na makapaglingkod. Sa Aklat ng Gawa, ipinakitang sa panahong ito kung saan nalalapit ng pag-alis ng ating Panginoon Hesus at may iwan ng mga alagad para ipagpatuloy ang misteryong kanyang sinimulan. Siya ay nagturo ng mahalagang aral sa mga disipulo upang masigit na masaayos ang espesyal na misteryong kanyang gagawin. At ito ay maaari nating maging gabay para sa ating paglilingkod ngayon. At ang unang-unang niyang itinuro sa kanyang mga disipulo ay ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Makikita po natin ito sa versikulo 3. Mga kapatid, sa panahong nabuhay si Jesus at sa panahon bago ang 40 araw ng pamamalagi niya, marami pa ring mga mananampalataya ang mayroong pag-aalinlangan at pagdududa noon. Subalit sa ating kalagayan ngayon, wala na ang katulungan at pag-aalinlangan na Jesus ay tunay ngang nabuhay sa kamatayan. Subalit upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga alagad, siya ay nagbigay ng maraming matitibay na katibayan, kung saan ito ay makikita natin sa Aklat ng Lucas, Kabanata 24, talata 38 hanggang 43. At ang unang katibayan na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanila, o siya ay nagpakita sa kanyang mga disipulo. Mga kapatid, napakahirap manghikayat ng isang tao patungo kay Jesus kung hindi naman nila nakikita ito. Kahit na maraming mga alagad noon ang nagpapatotoo na muling nabuhay si Jesus, ang mga alagad ay nagdemand pa rin makita siya ng harapan. Ang problema nga lang, paano kaya nila makikita si Jesus kung nakatago naman sila sa likuran ng isang saradong pinto? Mga kapatid, nagde-demand ka bang makita ang Diyos o maranasan ang muling pagkabuhay ni Jesus sa araw na ito, higit sa panahong ito ng pandemya? Baka pwedeng pakicheck naman po ang inyong mga puso, pintuan ng inyong mga puso. Baka po nakalak pa ito. Pwede po bang pakibuksan ito? Gayunpaman, ito ay katibayan na ang tao ay tunay na nagdedemand na makita ang Diyos o si Jesus sa kanilang mga buhay. At isang katibayan nito ay ang buhay ni Sakeo sa Aklat ng Lucas, Kabanata 11, talata 1 hanggang 9. Makikita natin ang kanyang paghahangad o pagnanais na makita si Jesus, kahit na maraming beses na siyang nakarinig ng mga patotoo sa kanya o tungkol kay Jesus at sa mga himala o kamangha-manghang gawa ni Jesus. Subalit ang nakakalungkot sa tagpong ito, makikita nating bagamat may kalayaan at di nakakatulong si Sakeo sa isang tahanang saradong pintuan katulad ng mga alagad noon, kinailangan pa niyang umakyat sa puno ng sikamoro upang makita at mapansin lamang siya ni Jesus. Ang tanong sa atin ay bakit? Isa lang po yung nakita kong kasagutan. Kasi maraming taong nakaharang sa kanyang harapan. Hindi lang mga simple o ordinaryong tao
ang mga nakaharang noon sa harapan ni Sakeo, bagkos mga taong mas higit na malalaki kaysa sa kanya at mga taong nakapalibot kay Jesus, mga taong malalapit kay Jesus. Marami sa ating kapanuhunan ngayon ang di natutunghayan ang muling pagkabuhay ni Jesus dahil madalas naharangan sila ng mga taong nagsasabing mananampalataya. Kaya naman ang natutunghayan lamang ng karamihan ay ang mga mananampalataya at hindi ang Diyos. Nawa ito ay maging isang paalala sa atin na sa lahat ng ating ginagawa ay dapat na ipapakita natin ang Diyos sa mga tao at hindi ang ating mga sarili. Ikalawang katibayan ng kanyang muling pagkabuhay ay ang kanyang katawan. Kanyang pinahawakan ito sa kanila. Kung matatandaan natin, ito ay isang demand ni Tomas upang siya ay maniwala. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay hindi magaganap kung hindi si Jesus ay namatay. At palatandaan ng kanyang kamatayan ay ang kanyang mga sugat. Sugat na sumisimbolo ng paghihirap, kaapihan, opresyon, pagtalikod, panghuhusga at marami pang iba. Mga pangyayaring nagdala kay Kristo sa kanyang kamatayan. Subalit sa kanyang bagong katawan, ipinakita niyang bagamat ang marka ng mga paghihirap at di magagandang bagay na kanyang naranasan ay naroroon pa, ang masakit na dala nito ay wala ng epekto sa kanya, pagkat sa bago niyang katawan, ito ay kanyang napagtagumpayan na. At ang pahawakan ang kanyang katawan ay isang pagtuturo sa mga alagad na ang muling pagkabuhay ay dapat munang pangunahing maranasan niya bilang kanilang kinikilalang tagapamuno. Mga kapatid, ang pagiging tagasunod ni Kristo o ang pagiging mananampalataya ay hindi kasiguraduhan na tayo ay maliligtas o ma-excuse na sa mga hamon ng buhay, ng pagsubok at ng paghihirap. Subalit sa pagtanggap natin sa muling pagkabuhay na dala ni Kristo, dapat pangunahing nakikita sa atin ang bagong katawan na meron tayo. Katawang di na kayang impluwensyahan ng mga bagay o pangyayaring dating umaalipin sa atin o sa iyo na nagdadala sa iyo sa kamatayan. Napakalagang sa ating pagministeryo, mapatunayan natin ang ating bagong katawan na binago ng pananampalataya natin kay Kristo. Kung hindi natin kayang gawin ito, wala tayong karapatang magdemand din sa iba ng pagbabago. Sa aking paglilingkod, madalas ang pinagmumulan ng di pagkakanuan ay dahil hindi kayang lubos na tanggapin ng mananampalataya ang bagong katawan na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Madalas magaling tayong pumunan ng pagkakamali ng iba. Subalit kapag tayo na ang napupuna, ang kadalasang katwiran natin Pastor, matagal naman na nilang kilala na ganito ako. Hindi pa ba sila sanay? Tandaan natin mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay nanatiling gaya ng dati dahil ipinakikita lamang natin dito na walang kakayahang lumikha ang Diyos sa ating mga buhay sa bawat araw na ating nararanasan. Ikatlong paraan upang maipakita at maituro niya ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay ay siya ay nakikain sa kanila. Ang pakikisalo o pagsalo ni Kristo sa kanyang mga alagad ay isang kapahiyagan sa kanyang mga alagad na anuman ang kanilang kayang ibigay o ibahagi sa kanya ay kaya niyang tanggapin. Tandaan natin na ang mga alagad sa panahong iyon ay naka-quarantine din kagaya natin. Ngayon, actually, naka-lockdown pa nga sila. Sa palagay ninyo, ano kayang pagkain mayroon sila? Buti sana kung kagaya po ngayon, mayroong binibigay ang mga barangay kapag naka-lockdown ng isang lugar sa mga tao upang may makain. Subalit sa panahon nila, walang taong tumutulong sa kanila kundi sila lamang. Kaya naman maaaring ang mapagkain nila ay ang mga pagkain simple lamang o di kaya yung mga pagkain sa ating paningin ay di kaibig-ibig at di ka-enjoy na kainin na di kayang tanggapin ng ating mga sikmura. At naniwala akong nakita ito ni Kristo. Subalit masigit niyang nakita ang tunay at mas malalim na kalagayan ng kanilang dulang. Nakita ni Jesus ang dulang nila ay puno ng kapighatian, kawalang pag-asa, pagkapigo at labis na paghihirap. Subalit pinili ni Jesus na sumalo sa kanila. Sila'y kanyang sinamahan at kanilang pinagsaluhan ang mga ito.
Mga kapatid, ilan na po ba sa atin ang nakaranas na magmisyon sa isang slum areas? Di ko po malilimutan ang aking summer immersion sa Mindanao na kung saan kami ay nakisalamuha sa mga kapatid nating mahihirap na Muslim. Kung saan ang kanilang mga pagkain ay di pangkaraniwan sa akin. Maging ang presentasyon nito ay tila kakaiba at tila napakahirap lunukin. Subalit kailangan naming makisalo sa kanila. Hindi lamang upang kumain o makikain, kundi upang makilala sila, makita, malaman, maranasan, at masamahan sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Mga kapatid, ang katawang muling nabuhay ni Kristo ay isang katawan na handang makinig o umunawa at dumamay. Hindi ito nangiiwan, bagkos ito'y nakikisalo upang dalhin lamang ang tinapay na nagbibigay buhay sa marami. Kaya naman, mga kapatid, sa ating pagmimisyon, napakahalagang maiparanas natin sa marami ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nawa sa pamamagitan natin makita, mahawakan at makasama't makasalo nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sa gabing ito, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at muli tayo bilang mga mananampalataya ay tunay na makapagmisyon. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang
Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Good evening, I am Erin Jahonagre of Junior MYF and I will be praying for our frontliners. Let us pray. Lord Jesus, sa mga oras na ito, kami po ngayon ay nagpupray sa inyo at nagpapasalamat sa kabutihang ipinagkaloob niyo po sa amin. Isang magandang araw po ang ibinigay niyo sa amin. Sa pagkising namin kaninang umaga, at kami ay binigyan mo na ng lakas at pagkain upang kami ay makagawa ng aming trabaho sa bahay o kung saan mo man kami binigyan ng assignment. Salamat din po sa proteksyon na ibinigay mo sa bawat isa. Jesus, sorry po kasi minsan matigas ang ulo namin. May mga times na nakakalimutan namin mag-mask. May mga times din na naiinip kami at gusto na naming lumabas. I pray na ma-remind kami na sumunod sa mga rules dahil sa ganitong paraan, natutulungan namin ang mga frontliners. Father God, sila po ngayon ang ipinagpipray namin, ang mga frontliners ng aming bansa at sa ibang lugar ng mundo. Ang mga doctors, nurses, health workers at mga volunteers na mamamayan. May mga relatives and friends din po kami nakabilang sa kanila. Kaya please po na ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Dumadami na po kasi ang bilang ng mga COVID patients. Pwedeng napapagod na rin po sila. Lord, huwag mo silang hahayaan mawalan ng pag-asa. Ipinagpupray ko po na magtiwala sila sa iyo at ipagkaloob mo po sa kanila ang strength and good health para hindi po sila mahawa. Ipagkaloob mo po sa kanila ang mahabang pasensya sa pag-aalaga ng mga patients. Bigyan mo din po sila ng comfort dahil sila po ay malayo sa kanilang pamilya. Habang inaalagaan nila ang mga na-infect ng COVID at iba pang may sakit. Ikaw din po ang mag-ingat sa mga pamilya nila. Protect their families against COVID, Father God. May your provisions also be in many ways to reach them. Pinagpupray ko din po ang mga scientists at mga dalubhasa na pinag-aaralan ang gamot laban sa virus. Lord, bigyan mo po sila ng wisdom para makahanap na po sila ng lunas. Ituro mo na po sa kanila ang dapat nilang gawin. Let your kingdom come at ma-feel po nila ang iyong great love upang sila ay maging matatag. And through your Son, Jesus, nothing is impossible. Malalagpasan namin ang pagsubok na ito. Father God, kahit nasa new normal na kami, naniniwala po kami na babalik pa rin sa normal ang lahat. Because we believe in you. Ikaw ang one and only God na may likha ng buong mundo at ng langit at lupa. In your supernatural way, isang salita mo lang at itong COVID virus na ito ay mawawala. Kaya po, patuloy po kaming hahawak sa iyo at magtitiwala. Forgive us, Father God, and heal our land. In Jesus' mighty name, Amen. Let's pray. Heavenly Father, today we pray for our nation and leaders. We ask that you would give our President Duterte, wisdom beyond his own understanding, and the courage to choose the right path, no matter how narrow the gate is. We also pray for our leaders, the elected officers and appointed officers.
that you would give them the grace and the strength to stand against temptation and to find your peace and directions so as to act and lead according to your word. A house divided against itself cannot stand. Therefore, we pray for them to be unified in righteousness for the sake of our country, the Philippines. At this moment, we, the Filipinos and other citizens of the whole world, are experiencing situations that cause us despair, distress, uncertainty, and hardship, this pandemic. But we are reminded in Scripture that with God nothing is impossible. No problem is too great for Him. So we, the people of God, is reminded of our responsibility to humble ourselves before Almighty God. We may live in dark times, but we have hope that our lowest points, God is our hope, and at our weakest points, God is our strength and will heal us. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy
Mga kapatid, sa diwang ito, inayayaan ko ang bawat isa na sa pagtatapos ng ating gawain, muli ating ilagak ang ating masarili sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. O aming Panginoon, tunay na kami ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa iyong salita at sa iyong katuruan na siyang patuloy na gumagabay sa amin upang maging epektibo kaming mga mananampalataya at tagasunod sa mundong ito na aming ginagalawan, higit sa panahong ito ng pandemya. Nawa ang aming natutunan sa inyo ngayon ay tunay naming may isa pamuhay at maihayag ang iyong muling pagkabuhay na aming nararanasan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa aming mga gawain, makita, maranasan, mahawakan, makasalo ng mga tao ang Diyos na aming sinasamba. Gayunpaman sa aming paghayo aming Diyos, batid ninyo ang mga daan na aming tatahakin na maaaring magdulot sa amin ng pagsubok, ng kahirapan o struggle, challenges, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, humihiling kami na muli kami iyong samahan, Panginoon, at muli kami inyong ingatan sa bawat paglalakbay at pagpagministeryo na aming ginagawa, aming Diyos. Tulungan nawa ninyo kami, Panginoon, na magtagumpay sa bawat araw. Gayun din, patuloy po namin itinataas ang aming buhay sa inyo, higit ang mga kapatid namin sa oras na ito, na may kanya-kanyang panalangin. Ano naman ito, Panginoon, usapin mang ito ng pinansyal na pangailangan, pamilya, kagalingan, at anumang nais ng kanilang puso, amin silang tinataas sa inyo, Panginoon. Na muli sa iyong mapagpalang mga kamay, ang lahat ng kanilang kahilingan ay magkaroon ng katugunan, aming Diyos. Damayan nawa ninyo sila at samahan, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. At muli, ang mayamang biyaya ay kanilang tanggapin, aming Diyos. Kaya hindi patuloy namin pinapanalangin ang aming iglesyang kinabibilangan sa panahon ito ng COVID, patuloy yung pagsubok na aming nararanasan higit sa aming mga gawain, Panginoon. Dalangin namin na sa pamamagitan nyo kami iyong gabayan, aming Diyos, upang sa kabila na dumadaan kami ng pandemya, Panginoon, ay patuloy pa rin nararanasan ng tao ang iglesyang inyong itinayo sa lugar na ito, Panginoon. Nawa maging patuloy itong kanlungan at daluyan ng mayamang pagpapala patungo sa mga kapatid namin naghahanap ng liwanag. Kaya din ng aming bansa ay patuloy namin tinataas sa inyo, aming Diyos. Kaya nawa ang patuloy na sumama higit sa mga tagapamuno namin, magturo at gumabay ng tamang pamamaraan upang higit ang kabutihan ay maranasan ng nakakarami, Panginoon. Tanggalin niyo sa puso nila ang pagmamataas at pagiging makasarili, bagkos ang pagiging mabuti ang kanilang matunghayan sa iyong gabay, aming Panginoon. Aming Diyos, salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong pag-ibig. Nawa sa buhay namin, patuloy, Panginoon, na aming madama ito at patuloy nawa na kayo ay pumasok sa aming mga tahanan upang ang iyong kapangyarihan ang siyang lagi naming matunghayan. Ito po ang aming dalangin sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na inyong nag-iisang anak. Amen. Amen. Welcome to the Lago United Methodist Church Philippines New Media Ministries. Let us keep our spiritual energy with messages through God's Word with the Word with PC. Mondays, Wednesdays, and Fridays at 9 a.m. And the Word with PK, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays at 7 p.m. On Tuesdays, let us pause for a 1-minute prayer for our nation at 9 a.m. and read a short recap of our pastor's sermon with sermon recap at 3 p.m.
Join us in a night of worship and prayer in our midweek prayer service Wednesdays at 7 p.m. On Thursdays, be inspired by listening to a 1-minute testimony about our online ministries at 9 a.m. and listen to heartwarming stories behind our favorite hymns in Hymns from the Heart at 3 p.m. On Fridays, be motivated with a weekly downloadable inspirational infographics posted at 4 p.m. And get into the groove with Friday Jam at 7 in the evening. On Saturdays, connect with our mission church through Pangarap United Methodist Fellowship Presents at 9 a.m. and get our kids together for Children's Hour at 5 p.m. On Sundays at 9 a.m., let us gather our children for junior worship. And let us get together at 10 a.m. for our online worship service. We would love to hear from you. Please send a message on our page for your prayer requests and other concerns. Don't forget to like, comment, share, and repost. We are the church. We move as one.